Hi po, first time ko lang magbahagi ng story dito. Hindi ko rin po alam kung matatawag ba itong nakakatakot, pero gusto ko lang i-share ang isa sa mga hindi namin malilimutang karanasan noong elementary pa kami. Taong 2010, grade 4 pa lang ako noon. Ang classroom namin ay malapit sa school library. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, kaming 5 magkakagrupo ang naka-assign na maglinis ng library pagkatapos ng klase. Bago kami magsimula, palagi kaming pinapaalalahanan ng librarian na bumati ng good morning pagpasok at goodbye bago umalis. Medyo kakaiba yon para sa amin, pero hindi na lang namin pinansin. Sa buong taon na naglilinis kami roon, may isang bagay na paulit-ulit naming napapansin. Tuwing hapon, lalo na kapag sumasapit ang 5:00, kaming 5 ay may naririnig na malalakas na ingay mula sa boys' restroom. Para itong mga lata at iba't ibang gamit na pinagtatama o ipinupukpok sa isa't isa. Ang mas nakakapagtaka, pare-pareho naming naririnig ang mga tunog na iyon. Wala sa amin ang gustong magsalita tungkol dito. Nagpapanggap na lang kaming normal kahit halata sa mga mukha namin na kinakabahan na kami. Sa tuwing napag-uusapan ng library, hindi maiwasang kilabutan ng bawat isa sa amin. Nang malapit na ang pagtatapos ng school year, naglakas loob kaming tanungin ang librarian tungkol sa mga naririnig namin. Ang sagot niya, ang mas lalong nagpatayo ng balahibo namin. Ayon sa kanya, ang mga ingay raw na naririnig namin ay gawa ng 3 bata. Napatigil kami sa narinig namin. Ipinaliwanag pa niya na kapag nagsisimula na raw ang mga ingay na iyon, ibig sabihin ay pinapauwi na kami. Takot na takot kami noon. Dahil sa sobrang kuryosidad, tinanong siya ng isa kong kaibigan kung hindi ba siya natatakot. Lalo na't madalas ay halos 8:00 ng gabi na siya umuuwi. Ngumiti lang siya at sinabing sanay na raw siya. Ayon sa kanya, bukod sa 3 bata, may isang babae rin daw na madalas niyang nakikitang nakatayo malapit sa pintuan ng library. Mayroon din daw kapre sa maliit na stock room kung saan nakaimbak ang mga walis at iba pang gamit sa paglilinis. At higit sa lahat, may grupo raw ng mga kalalakihan na tila nagbabantay sa mga libro. Hindi namin alam kung maniniwala ba kami o hindi, pero isang bagay ang sigurado, hindi namin maisip kung paano niya nakayanan ang araw-araw na pagpasok doon ng mag-isa. Pagdating ng grade 5, nalaman namin na may bago ng librarian. Ang dating librarian namin ay naging isa sa mga subject teacher namin. Noong una, normal naman ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang araw, napansin naming parang nanghihina siya. Madalas siyang mag-absent. Kapag nagtuturo siya, bigla na lang siyang namumula at maya-maya ay namumutla naman. Isang araw, sinabi sa amin na maglilib siya ng 1 buwan. Hindi sinabi kung ano ang dahilan. Pero makalipas lamang ang 1 linggo, laking gulat namin nang makita namin siyang muli sa paaralan. Masigla siya, mukhang malusog, at parang walang anumang problema. Kalaunan, nalaman namin na bumalik siya sa dati niyang posisyon bilang librarian. Dahil sa sobrang kuryosidad, minsan ay tinanong namin siya kung bakit hindi na siya nagtuturo at kung bakit pinili niyang bumalik sa library. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ko pwedeng iwan ang mga kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin noon. Pero sa tuwing naaalala ko ang library na iyon, pati ang mga ingay na naririnig namin tuwing 5:00 ng hapon, hindi ko maiwasang kilabutan. Salamat sa pakikinig